Ang Jurassic World Fallen Kingdom ang astig na Tagalog movie recap natin ngayong araw mga Juan. Ito ay isang thriller action sci-fi film na napalabas noong 2018. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating malupit na palabas. Makalipas ang 6 na buwan mula nang naging abandonado ang Jurassic World Theme Park ay pumunta ang isang grupo ng mga mercenary sa Isla Nublar. Sakay ng underwater seacraft ng grupo ay sinisid nila sa lagoon ng theme park ang labi ng hybrid dinosaur na ang Indominus Rex o ang I-Rex upang kumuha rito ng piraso ng buto. Subalit nang napadala na ng mga mercenary sa ibabaw ng dagat ang buto ay biglang nilamon sila ng dambuhalang dinosaur na ang Mosasaurus. Ang isang kasamahan naman nila ay sasarado na ang malaking gate ng lagoon ngunit hindi na niya makontak ang dalawa sa seacraft at biglang sinugod siya roon ng Tyrannosaurus Rex o ng T-Rex na si Rexy. Nagmadaling tumakbo ang lalaki palayo ng lugar at pagkapit niya sa hagdan ng helicopter nila ay kamuntikan na siyang makain ng Tyrannosaurus. Ngunit ang Mosasaurus ay mabilis na nilamon ng mercenary mula sa ladder ng aircraft pero ang grupo ay umalis sa isla na dala ang buto o ang DNA sample ng Indominus Rex. Makalipas pa ang 3 taon ay naging laman ng balita ang biglang pagiging aktibo ng bulkang Cebu ng Isla Nublar at ayon sa mga geologist ay malaki ang posibilidad na maging extinct o mamatay ang daang-daang mga dinosaur sa island. Dahil rito ay nagsagawa ng komite ang gobyerno kung ililigtas ba nila o hindi ang mga dinosaur. Ang dating empleyado ng Jurassic Park na si Ian Malcolm ay minungkahi sa komite na hayaan na lang ang mga dinosaur na masawi sa bulkan sapagkat posibleng magdulot pa sila ng mas matinding kaguluhan sa buong mundo. Dahil mula nang nagkaroon ng mga tao ng teknolohiya na makapag-clone ng mga extinct na nilalang ay hindi nila magawang makontrol ang mga ito. Samantala ang dating Jurassic World manager na si Claire ay tinayo ang Dinosaur Protection Group upang iligtas at protektahan ang mga dinosaur ng isla. Ang ilan sa mga kasamahan ni Claire sa organisasyon ay ang dinosaur veterinarian na si Zia at ang IT technician na si Franklin Webb. Subalit kalaunan ay napanood nila sa balita na napagdesisyonan ng gobyerno na hindi sila magsasagawa ng rescue operation para sa mga dinosaur ng Isla Nublar. Kinabukasan ay pinatawag si Claire sa Lockwood Estate sa North Carolina at pinapasok siya ng housekeeper ng mansyon na si Iris Carroll. Nakita niya sa pader ang litrato ni John Hammond na ang may-ari ng Jurassic Park pagkatapos ay nakaharap niya ang businessman na si Eli Mills na ang namamahala ng Lockwood Estate. Pinunta si Claire ng lalaki sa silid kung nasaan ang napakarami nilang kalansay ng mga dinosaur. Nandoon rin ang modelo ng Sanctuary Island ni Eli kung saan nila planong dalhin ang mga dinosaur ng Isla Nublar matapos nilang maligtas ang mga ito. Ilang saglit ay hinarap si Claire ng employer ni Eli na si Ben Lockwood na ang dating business partner ni John Hammond. Pinaliwanag niyang mula sa sanktuaryo ng mga dinosaur na iyon ay hahayaan nila silang manirahan sa isla ng mapayapa at malayo sa mga tao. Kalaunan ay dinala na si Lockwood ni Iris sa silid niya upang uminom ng gamot pero si Claire ay napansin ng isang batang mabilis na tumakbo palayo roon. Nasabi ni Eli na yun ang apo ni Ben na si Maisie ngunit namatay na ang ina nito sa isang aksidente. Pinaliwanag naman ni Eli kay Claire na kailangan nila ng access niya sa Jurassic World Theme Park upang matract at maligtas ang karamihan sa mga dinosaur ng Isla Nublar. Pagkatapos ay minungkahi ng lalaki na isama ni Claire si Owen Grady sa operasyon nila dahil siya lang ang tanging makakatulong sa kanila na mahuli ang matalino at huling velociraptor na si Blue. This video is brought to you by Double Damage Film of Iron Noise. Get ready for the action-packed thrill ride of the year. Double Damage delivers heart-pounding fight scenes, jaw-dropping stunts, and intense action that you won't find anywhere else. If you're a fan of hard-hitting combat, stunning visuals, and a cast that brings both beauty and strength to the screen, this is the movie you've been waiting for. Don't miss out. Double Damage has it all. Watch it now. Click the link in the comment section and dive into the action today. Maya-maya si Owen Grady ay habang tinatayo ang cabin niya sa kabundukan ay pinuntahan siya ni Claire at inayang uminom sa kalapit na bar. Napag-usapan nila kung paano natapos ang relasyon nila sa pangalawang pagkakataon at hinikayat ni Claire si Owen na tulungan siya na dalhin sa Sanctuary Island ni Lockwood si Blue at ang mga dinosaur ng isla bago masawi ang mga ito sa pagsabog ng bulkan. Ngunit si Owen ay napagdesisyonang putulin na ang koneksyon sa theme park at kahit pa masasawi si Blue sa isla ay mabigat ang kalooban na hahayaan na niya ito. Inis na umalis si Claire sa bar at pagsapit ng gabi ay habang nasa trailer van si Owen ay pinanood niya ang video kung paano niya pinalaki si Blue noon at ang iba pang mga velociraptor.
Kinabukasan ng umaga nang aalis na si Claire kasama nina Franklin at Zia ay nagulat siyang nakasakay na pala sa eroplano si Owen. Hindi nagtagal ay narating ng grupo ang Isla Nublar at sinalubong sila ni Ken Whitley na ang facilitator ng operasyon nina Eli sa island, pero labis na nagulat silang nakapagpatayo na pala sina Eli ng malaking base camp sa lugar. Pagkatapos ay dinala ni Whitley sina Claire sa sentro ng abandonadong theme park at labis na namangha sina Zia na makakita roon ng Brachiosaurus na isang maamong herbivore dinosaur. Kalaunan ay narating ng grupo ang radio tower ng Jurassic World at agad na hinak ni Franklin ang system ng pasilidad upang makapasok rito at upang matrack ang lokasyon ng mga dinosaur sa Isla Nublar pati na ang velociraptor na si Blue. Nagmadaling pinunta ni Whitley si Owen sa lokasyon ng raptor at mag-isang lumapit ang lalaki sa lugar upang mahuli ito. Nagawang mahanap ni Owen si Blue sa gitna ng kagubatan ngunit nang napaamo niya ang nilalang ay mabilis na binaril ito ng pangparalisa ni Whitley. Galit na inatake ni Blue ang isang kasamahan nila subalit nabaril nito ang raptor sa katawan at si Whitley ay binaril rin si Owen ng pangparalisa na agad na kinabagsak niya. Si Zia naman ay matapang na sinabi kina Whitley na kapag binaril rin nila siya ay hindi niya magagamot ang raptor at mamamatay ito. Napilitan ng leader na isama si Zia sa kanila at umalis na ang buong grupo sa lugar at iniwan nila sa kagubatan si Owen. Pagkatapos ay nireport niya kay Eli na nakuha na nila ang velociraptor. Ilang saglit ay nagsimula ng pumutok ang Mount Sibo at si Owen ay buong lakas na pinilit na ikilos ang katawan upang iligtas ang sarili mula sa lava ng bulkan na kumakalat sa kagubatan hanggang sa mawala ang epekto ng pangparalisa sa katawan niya. Sina Claire naman ay biglang nilock ni Whitley sa control room ng radio tower at si Franklin ay gumawa ng paraan na mabuksan muli ang pinto ng pasilidad. Subalit ang nabuksan niya ay ang tunnel na nakakonekta sa theme park at biglang bumagsak roon ang lava ng bulkan. Napansin ni Claire na may papuntang dinosaur sa lokasyon nila mula sa tunnel at kalaunan ay lumabas rito ang mabangis na baryonyx. Nagmadaling ginamit ni Claire ang upuan ng silid upang makaakyat sila sa emergency escape hatch sa taas at nagawa nilang makalabas sa radio tower bago malamon ng baryonyx. Pagkatapos ay nakita ng dalawa si Owen sa kagubatan na tumatakbo kasabay ng napakaraming dinosaur ng isla kaya tumakbo na rin sila upang makalayo sa bulkan at upang hindi masawi sa pagragasa ng mga dinosaur. Nag-cover sina Owen sa isang lumang gyrosphere ng theme park at hindi nagtagal ay naisipan ni Claire na sumakay rito ngunit lumapit sa kanila ang isang Carnotaurus. Matapang na inatake ng Sinoceratops ang Carnotaurus pero kalaunan ay mabilis na napabagsak ito ng Tyrannosaurus Rex at nagpatuloy na tumakbo siya palayo ng bulkan. Agad na ginamit ni Claire ang gyrosphere upang makalayo sa lugar habang si Owen ay nagpatuloy na tumakbo sa kagubatan hanggang sa nahulog sila sa kalapit na bangin at bumagsak sa katabing dagat. Nang unti-unting pinapasok ng tubig ang gyrosphere ni Claire ay ginamit ni Owen ang patalim niya upang mabuksan ang sasakyan at lumangoy silang tatlo papunta sa pangpang. Galit na nasabi ni Claire na natraidor sila ni Whitley subalit ilang saglit lang ay nakita ng tatlo na kinuha ng grupo ni Whitley ang ilang mga uri ng mga dinosaur sa Isla Nublar at sinakay ang mga ito sa malaking cargo ship nila. Ang leader naman ay kumuha ng isang piraso ng ngipin ng paralisadong Stegosaurus upang idagdag sa koleksyon niya. Nang mas lalong lumalakas ang pagputok ng Mount Sibo ay nagmadaling sumakay ang mga kasamahan ni Whitley sa barko nila. Upang hindi mapahamak sa malakas na pagsabog ng bulkan ay naisipan ni Owen na gamitin ang naiwang truck ni Whitley upang makasakay sila sa cargo ship bago ito makalayo. Subalit habang nilalamon ng makapal na usok at lava ang buong isla ay nakita ng tatlo kung paano masawi sa lugar ang isang Brachiosaurus. Maya-maya ay pinuntahan ni Owen ang truck kung nasaan sina Zia at Blue at sinabi ng babae sa kanila na maraming nawalang dugo ang raptor. Bago matanggal ni Zia ang bala sa katawan ni Blue ay kailangan niya muna itong masalinan ng dugo at sinabihan niya sina Owen na kumuha ng dugo ng T-Rex. Agad na pumunta sina Owen sa truck ng T-Rex na sa mga oras na yon ay walang malay dahil sa pagturok rito ni Whitley ng pangparalisa. Ngunit nang napansin ng mga tauhan ng barko na nakabukas ang pinto ng truck ay nilock nila ito. Si Owen naman ay sinabihan si Claire na sumampa sa ibabaw ng Tyrannosaurus upang makuhaan niya ng dugo ang dinosaur subalit hindi nagtagal ay nagising ang nilalang. Naisipan ni Claire na umakyat sa bubong ng truck at nagmadaling binuksan ang pinto ng sasakyan upang makalabas roon si Owen. Dahil naman tagumpay na nakakuha sina Claire ng dugo ng T-Rex ay agad na binigay nila yon kay Zia at sinimulan itong isalin ng babae kay Blue. Kalaunan ay nagawang makuha ni Zia ang bala sa katawan ng raptor. Samantala si Eli ay hinarap ang bisita nila na si Gunnar Eversole na ang magiging organizer sa auction niya upang mabenta ang mga dinosaur ng Isla Nublar at upang mapondohan ang mga operasyon nila sa Lockwood Estate. Pero si Maisie ay palihim na narinig ang pakikipag-usap ni Eli at nakita niyang pumasok sila sa underground facility ng mansyon.
Agad na pumunta ang bata sa silid ng lolo niya at sinabi sa kanya ang masamang plano ni Eli. Ngunit naisip ni Ben na posibleng hindi naintindihan ng apo ang narinig niya kina Eli at sinabihan si Maisie na matulog na sa silid niya. Pagkatapos ay pinunta ni Eli si Eversol sa research laboratory ng mansyon at binunyag sa lalaki na nakalikha sila roon ng isang hybrid dinosaur mula sa DNA sample ng Indominus Rex na magagamit nila sa militar at ito ay ang Indoraptor. Dagdag pa ni Eli na dahil sa research ni Owen Grady ay nagawa nilang mapasunod sa mga utos nila ang dinosaur na ito. Paglalim ng gabi ay palihim na pumunta si Maisie sa underground research laboratory ni Eli subalit biglang pumunta roon ang lalaki kasama si Dr. Wu. Nangangamba ang scientist sa malalang kondisyon ni Blue dahil kapag namatay ito ay hindi na sila makakalikha ng mas mainam na Indoraptor kumpara sa nalikha na nilang prototype nito nakaraan. Sa patuloy na pagtatago naman ni Maisie sa mga sulok ng laboratory ay napalapit siya sa cage ng prototype Indoraptor at kamuntikan na siya nitong maatake mula sa likod. Pero nang napansin ni Eli si Maisie sa laboratory ay galit na kinulong niya ang bata sa silid nito. Sinabihan naman ni Iris si Eli na pinapatawag siya ni Lockwood at maya-maya nang pinuntahan niya si Ben sa silid ay napag-alaman pala ng matanda ang masamang plano niya sa mga dinosaur at sa mansyon. Galit na sinabihan ni Ben ang lalaki na tumawag sa mga pulis upang aminin ang mga nagawa niya subalit naisipan nitong tapusin siya gamit ang isang una ng silid. Samantala ang barko ni Whitley ay nakarating na sa destinasyon nila at nang nakita si Franklin ang isang mercenary ay pinagkamalan siya ng lalaki na kasamahan nila kaya't pinasama siya nito. Habang si Zia ay kasama pa rin si Blue ay kalaunan sina Owen at Claire ay sumakay ng isa sa mga cargo truck ni Whitley subalit laking gulat nila na dinala ng grupo ang mga dinosaur sa Lockwood Estate. Pero ang isang mercenary ay napansin sina Owen sa truck at mabilis na tinutukan sila ng baril ni Whitley sa loob ng sasakyan. Maya-maya si Maisie ay napansin na sinasalubong nina Eli at Eversol sa harap ng mansyon ang mga mayayamang buyer nila para sa gaganapin nilang malaking auction ng mga dinosaur. Pagkatapos ang bata ay umakyat sa mga bintana ng mansyon upang makapasok sa silid ng lolo niya subalit napansin niyang wala na itong buhay. Agad na kinuha ni Maisie ang diary ni Ben at nagtago sa food elevator bago pumasok sa silid si Eli. Ngunit laking gulat na makita ng bata sa libro ang litrato ni Iris at ng kanyang ina na katulad sa itsura niya. Ang lalaki naman ay tinawag si Iris sa silid upang magkunwari na nadatnan niyang patay na si Ben at sinabihan itong maghanap na ng ibang trabaho dahil siya na ang magiging guardian ni Maisie. Ilang saglit ay habang nakakulong sina Owen sa isang cage ng laboratory ay pinuntahan sila ni Eli at nasabi ng dalawa na pinagtaksila niya si Ben upang mabenta ang mga dinosaur. Ngunit nasagot ni Eli na wala siyang pinagkaiba sa kanila dahil si Claire ay pinahintulutan na malikha ang Indominus Rex ng dahil sa pera, habang si Owen ay sinanay ang mga mababangis na raptor na sumunod sa utos niya at ngayon ang mga ito ay magagamit ng sandata sa militar. Dagdag pa ni Eli na ang dalawa ay maituturing na mga magulang ng bagong mundo nila pero mabilis na sinaktan ni Owen ang lalaki kahit pa nasa loob sila ng cage. Sinabihan naman ni Eli si Whitley na tapusin sina Owen at idahilan sa publiko na nasunog sila sa Isla Nublar. Maya-maya ay sinimulan na nina Eversol at Eli ang engrandeng auction nila ng mga dinosaur sa mansyon ni Lockwood at ang mga napakayamang buyer ng dalawa ay agad na binili ng milyong-milyong halaga ang bawat mga dinosaur na ipinapakita nila sa subasta. Nang natanggap ni Eli ang kabayaran ng mga buyer nila ay agad na pinadala niya ang mga dinosaur sa kanila. Samantala si Owen ay napansin ng nakakulong na Stygimoloch sa katabing cage. Naisipan ng lalaki na utusan ang Stygimoloch na banggay ng malakas ang pader ng cage nila gamit ang napakatigas na ulo nito at maging ang gate ay pinabangga niya rin sa dinosaur upang makatakas sila. Pagkatapos ay nakita ni Claire sa daan si Maisie na mabilis na tumakbo palayo sa kanila dahil sa labis na takot nito. Pero pinagtulungang pakalmahin ng dalawa ang bata hanggang sa sumama siya sa kanila. Ilang saglit ay mula sa mataas na palapag ng mansyon ay nakita ni Owen si Eversol na pinalabas sa auction ng bagong lahi ng dinosaur na dinisenyo ni Dr. Wu na ang kanilang prototype Indoraptor. Pinaliwanag ni Eversol na ang Indoraptor ay nilikha upang magamit ng militar sa mga operasyon nila. Ang nilalang ay nasanay na sumunod sa laser targeting system upang itrack o atakihin nito ang mga tutugisin nila. Dahil naman labis na namangha ang mga buyer sa Indoraptor at kahit pa isang prototype pa lang ang dinosaur ay agad na nag-offer sila ng napakalaking mga halaga upang mabili ito. Nag-isip ng paraan si Owen na pigilan sina Eli sa pagbenta ng Indoraptor at naisipan niyang pasugurin ang Stygimoloch sa auction. Galit na binangga at pinatalsik ng maliit na dinosaur ang ilan sa mga mercenary at mga mayayamang buyer nina Eversol at Eli sa buong paligid. Pagkatapos ay matapang na kinalaban ni Owen ng mag-isa ang mga mercenary na makasalubong niya sa daan at magaling na napabagsak niya ang karamihan sa mga ito.
nagawang makalabas ng Stygimoloch sa Lockwood Estate habang ang maraming buyer ng auction ay nagkakagulo at tumatakbo palabas ng mansyon. Si Owen naman ay pinigilan ng mga mercenary na matakas sa mansyon ng Indoraptor at kalaunan ng nakalikas na sa lugar ang karamihan sa mga tao ay pinuntahan ni Whitley ang cage ng nilalang. Binaril niya ng mga pangparalisa ang dinosaur bago ito pasukin sa loob ng cage, ngunit labis na nahirapan siyang tanggalin ang isang ngipin nito. Biglang kinagat at nilamon ng Indoraptor ang kanang kamay ni Whitley at walang awang nilamon siya ng nilalang. Si Eversole naman na nasa silid pa rin ay nagmadaling pumunta sa elevator at kasama ang iba pang buyer ay sinarado nila ito bago sila maatake ng Indoraptor. Ngunit ang dinosaur ay nasira ang control ng elevator at pagbukas nito ay nilamon rin ng nilalang sina Eversole. Samantala si Franklin ay nagpanggap na scientist sa laboratory at si Dr. Wu ay pinahakot na sa mga tauhan niya ang lahat ng mga kagamitan nila sa pasilidad habang si Zia ay nakagapos na katabi ang cage ng raptor. Pero ang binata ay mabilis na tinurukan ng pangparalisa ang doktor at tinanggalan ng gapos si Zia. Agad na pinakawalan naman ng babae si Blue upang atakihin ito ang mga mercenary sa laboratory at nagmadaling tumakas sila sa pasilidad. Ngunit aksidenteng nabaril ng mga kalaban ang mga gas tank sa laboratory pero nagawang makaalis ng raptor sa pasilidad bago ito sumabog ng napakalakas. Subalit dahil sa pagsabog ay nawasak rin ang hydrogen cyanide gas tank ng laboratory. Samantala sina Owen ay pinigilan ni Eli at pinasama sa kanya si Maisie pero napansin niyang nais ng dalawa na kupkupin ang bata. Kaya't binunyag ni Eli na si Maisie ay isang clone na pinalikha ni Ben gamit ang teknolohiya nila mula nang mamatay ang anak nito noon. Subalit biglang inatake ng Indoraptor ang mga mercenary ni Eli at mabilis na tumakbo sina Claire mula sa lalaki. Napunta ang tatlo sa silid kung nasaan ang mga kalansay ng mga dinosaur at mabilis na nagtago sila sa isa sa mga ito nang nagpakita roon ang Indoraptor. Pagkatapos ay nagmadali silang tumakbo sa mataas na palapag ng mansyon at nagawa nilang makapagtago sa power supply room at mula roon ay shinutdown ni Owen ang mga ilaw ng buong mansyon. Habang madilim ang paligid ay naghanap sina Owen ng madadaanan upang makatakas sa mansyon at napunta sila sa loob ng isang diorama ng dinosaur. Sa kasalukuyan na yon ay napansin ni Zia na nag-leak ang hydrogen cyanide gas tank sa laboratory at na-realize nilang kapag kumalat ito sa mga cage ay mamamatay ang mga dinosaur. Kaya't naisipan ni Franklin na i-hack ang system ng laboratory upang mabuksan ang ventilation at mapalabas ang usok roon. Subalit pati ang mga ilaw sa mansyon ay nagbukas rin at biglang sinugod sina Owen ng Indoraptor sa loob ng diorama. Nasugatan ng nilalang ang hita ni Claire ngunit dahil sa labis na takot ay nagmadaling tumakbo si Maisie palayo sa dalawa at pumasok sa food elevator bago siya maabutan ng Indoraptor. Pagkatapos ay nagkulong ang bata sa silid niya at nagtalukbong ng kumot sa kama ngunit ang Indoraptor ay umakyat sa bubong ng mansyon upang hanapin ang amoy ni Maisie sa buong paligid. Hindi nagtagal ay natunto ng nilalang ang silid ng bata at dahan-dahan na binuksan nito ang bintana at pumasok sa loob. Samantala si Claire ay kahit na labis na nananakit ang sugat ay sinabihan si Owen na hanapin si Maisie at ang lalaki ay kinuha ang nahulog na baril ng isang mercenary. Nang aatakihin na ng Indoraptor ang bata sa kama ay matapang na pinagbabaril ni Owen ang dinosaur subalit agad na naubos ang bala sa baril niya. Pero dumating roon si Blue at mabilis na inatake sa silid ang Indoraptor habang si Maisie kasama si Owen ay umakyat sa mga bintana upang makatakas. Sa gitna naman ng pakikipaglaban ni Blue sa Indoraptor ay biglang bumangga sila sa bintana at nahulog sina Owen roon kaya't pumunta sila sa salamin na bubong ng mansyon. Sinundan ng Indoraptor ang dalawa sa bubong at kamuntikan ng mahulog rito si Maisie. Agad na pumunta si Claire sa salamin na bubong at gamit ang dala niyang baril ay tinutukan niya ng laser si Owen. Nang inatake ang lalaki ng nilalang ay mabilis na umiwas siya rito ngunit nagawang makaahon ng dinosaur mula sa butas. Pero si Blue ay matapang na inatake uli ang Indoraptor at pagbagsak nila sa bubong ay natarak ang kalabang dinosaur sa dalawang sungay ng kalansay. Kalaunan ay nakita ni Zia sa taas sina Owen at pinakita nila sa tatlo ang sitwasyon sa laboratory. Makikitang dahil sa labis na nawasak ng pagsabog ang ventilation system ng pasilidad ay mas lalong kumalat sa mga cage ng mga dinosaur ang hydrogen cyanide. Mula sa control room ng laboratory ay agad na pinakawalan ni Claire ang mga dinosaur sa mga cage ng mga ito. Ngunit nang pipindutin na ni Claire ang buton na makakapagpalabas sa mga dinosaur mula sa mansyon ay pinaalalahanan ni Owen ang babae na wala na sa isla ang mga nilalang at kapag nakalaya sila roon ay posibleng magdahilan ang mga ito ng malaking gulo sa buong mundo.
Mabigat ang kalooban na hindi tinuloy ni Claire ang pagpindot sa buton pero dahil nakikita nilang labis na nahihirapan ang mga dinosaur mula sa usok ng hydrogen cyanide ay napagdesisyonan ni Maisie na pakawalan ang mga ito mula sa mansyon. Samantala si Eli na habang paalis ng lugar dala ang DNA sample ng I-Rex ay nakitang inatake ng mga naglalabasang mga dinosaur mula sa laboratory ang dalawang mercenary niya sa daan. Agad na nagtago si Eli sa ilalim ng kotse niya at kalaunan ay bumangon siya nang nakalampas na ang mga dinosaur. Pero mabilis na nilamon ng lalaki ng T-Rex at ang Carnotaurus ay nakikain pa rito at natapakan ng nilalang ang DNA sample bago umalis ng lugar. Ilang saglit sina Owen ay lumabas na ng mansyon at hinarap sila ng Velociraptor. Dahan-dahan na pinakalma ng lalaki ang raptor niya sa huling pagkakataon bago nagpaalam sa kanya si Blue at umalis na rin ito ng lugar. Makalipas ang ilang araw ay makikita ang iba't ibang uri ng mga dinosaur na biglang nagpakita sa iba't ibang parte ng mundo at kasama ng namumuhay ng mga tao at ng mga hayop. Sa huling eksena ay sinabi ni Ian sa komite na kailangan nilang tanggapin na kasama na nilang mamuhay ang mga dinosaur at maghanda sa mga banta na may dudulot ng mga ito sa kanila. Sapagkat iyon na ang panahon na ang buong mundo ay naging Jurassic World na. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.